Nais mo bang magpatayo ng bahay pero takot kang maubos ang budget mo dahil sa mga hidden costs? Pakinggan mo to. Akala mo ang pangarap mong bahay ay 1.5 million lang. Maganda na ang usapan, mukhang abot kaya. Pero pagdating ng araw ng turnover, biglang naging 2.1 million ang total na gastos mo. Paano nangyari yon? Saan napunta ang sobrang 600,000? Ang sagot ay simple lang, hidden costs. Ito ang madalas na nangyayari. Maraming kontraktor ang magbibigay sa iyo ng isang napakababa at sobrang attractive na quotation sa simula. Ito ang pain nila para makuha ka. Para sa kanila mo ibigay ang proyekto. Ang ganda pakinggan na, di ba? Abot kamay na ang pangarap. Pero habang tumatagal ang construction, unti-unting lumalabas ang mga extra works na hindi mo inaasahan. Biglang may additional tiles daw na kailangan para sa banyo. Biglang kailangan daw palitan ng brand ng pintura at mas mahal pala yon. May singil para sa labor ng rework na hindi mo naman kasalanan. Pati delivery charges, ipapasa sa'yo. At ang pinakamalala, yung mga tinatawag na variation orders na wala naman sa orihinal na kontrata. Ang resulta, halos na doble ang gastos mo. Pero ang nakakalito, hindi mo alam kung paano at saan eksaktong napunta ang pera mo. Para kang nanakawan sa sarili mong pamamahay. Truth bomb. Ang totoo, hindi naman talaga lumobo ang bahay mo. Ang lumobo ay ang mga palusot ng kontraktor. Karamihan ng mga tinatawag na hidden costs ay nagmumula sa isang maling scope of work at isang malabong kontrata. Sinasadya nilang gawing vague o malabo ang mga detalye para kapag may kailangang idagdag, wala kang laban. Ikaw ang sasalo sa bayarin. Ang masakit pa, may mga kontraktor na intentional o sinasadyang itago ang ilang items sa quotation para magmukhang mura sa simula, para mahook ka. Tapos, habang under construction na, sa kanila ilalabas ang mga yan isa-isa, drip by drip, hanggang sa maubos ka. Pero huwag kang mag-alala. May solusyon diyan. Hindi mo kailangang maging biktima. Una, basahin mo ng buo at paulit-ulit ang quotation. Dapat malinaw na malinaw kung ano ang kasama, inclusions, at kung ano ang hindi kasama, exclusions. Huwag kang basta-basta papayag sa mga vague na terms tulad ng as required or to be determined o TBD. Ang mga salitang yan ay red flag. Pangalawa, humingi ka at gumamit ng cost breakdown sheet. Ito ang magpapakita sa iyo kung saan napupunta ang bawat piso ng budget mo. Mula sa semento, sa bakal, hanggang sa sahod ng mga trabahador, dapat naka-itemize lahat. Transparency is key. Pangatlo at pinaka-importante, ilagay sa kontrata ang isang simpleng clause. Any variation or change in the plan must have a written approval from the owner before implementation. Ibig sabihin, walang gagawin na pagbabago na hindi mo alam at hindi mo inaprubahan sa papel. Ito ang magiging sandata mo. At pang-apat, maglaan ka ng contingency fund. Mga 10% ng total project cost ay sapat na. Pero hindi ito pwedeng gastusin nang walang paalam. Bantayan mo kung saan ito ginagamit. Dapat para lang ito sa mga tunay na hindi inaasahang pangyayari, hindi para sa mga nakalimutang isama sa quotation. Tandaan mo, ang totoong kontrata ay proteksyon, hindi pangpaasa. Ito ang magliligtas sa iyo mula sa stress at sa mga gastusin na sisira sa pangarap mo. Kung gusto mo pa ng mas maraming tips kung paano makakaiwas sa mga ganitong problema, at kung paano makakasigurong sulit ang bawat sentimong gagastusin mo sa pagpapatayo ng iyong bahay, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-follow mo ang Build Smart Global para hindi ka maubos ng hidden costs sa sarili mong bahay. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video.